Umabot na sa 60 individual ang bilang ng naitalang nasawi sa pagtama ng malakas na lindol sa Cebu ayon sa Office of Civil Defense. Samantala, inalerto naman ng OCD ang mga kalapit nating mga bansa sakaling kailanganin ng tulong ng kanilang mga response team. Si Patrick De Jesus sa sentro ng balita. Patrick. Aljo, pinakanapuruhan nga ang hilagang bahagi ng Cebu, partikular ang Bugo City na malapit sa sentro ng magnitude 6.9 na lindol na tumama kagabi. Base sa mga natatanggap na ulat ng Office of Civil Defense, umabot na sa 60 individual ang nasawi o higit pa. Pero patuloy pa ang kanilang pagkalap ng datos. Prioridad ngayon ang search and rescue operation at pinaiiral ang Golden Hour Principle o 24 na oras matapos ang pagtama ng lindol. Nakahanda rin, Aljo, ang air assets para sa mabilis na patient transport. Kung kailangan po gamitin ng helicopter, we have already arranged that. And then yung mga ambulances, we are coordinating with DOH na maging available ito kaagad. Kasi ang na-overwhelm na talaga yung Bugo City District Hospital . Hamon ngayon ang linya ng komunikasyon at ang transportasyon patungo sa Northern Cebu. Inalerto na rin ng OCD ang mga kalapit na bansa gaya ng Singapore, Malaysia at Indonesia sakaling kailanganin ang tulong ng kanilang response teams. Kaya nga, binibilisan namin ngayon, the interagency coordinating cell is meeting now. As soon as we get the numbers and decisions can be made. Meron naman tayong protocol that we follow when we seek international help. Tiniyak ng Office of Civil Defense ang sapat na tulong gaya ng relief packs para sa mga apektado ng lindol. Ito'y para maiwasan nga, Aljo, yung looting incidents kung saan inalerto na rin ang mga pulis. Para naman hindi yan mangyari, we have to ensure na assistance kaagad ay sapat at makaabot kaagad. So that's why priority namin kagabi pa is to make sure na yung road networks natin going to north ay open para sa supply chain natin and making sure that we have available air assets para magdala doon sa mga unreachable or hard to reach areas. Aljo, nasa higit 1,000 ang evacuees ngayon sa Cebu at karamihan sa kanila ay hindi pa pinapabalik sa kanilang tahanan dahil nga mayroon pa rin nararamdaman na mga aftershocks. Yan ang pinahuling ulat mula rito sa Office of Civil Defense. Balik sa iyo, Aljo. Maraming salamat, Patrick De Jesus.